Eto, kilala nyo na yung susunod nating topic. Pang-anim na ating topic, mga kababayan, tong kay Pastor Kibuloy, no? Kung nababasa nyo po dyan, kaso ni Kibuloy sa Davao, ipinapalipat ng DOJ sa Pasig. Ayan po, mga boss. So, pakinggan muna natin. Shout out sa UNTV. Humihingi po ako ng, kumbaga, humihingi ako ng, tawag dito? Pasalamat po sa pag-allow sa mga vloggers na reactionan yung inyong mga binabalita po. Kasi sa SMNI, subukan mong gawin sa SMNI ito, i-strike ka nila. Dati po nung panahon ng eleksyon, mga kababayan, eleksyon camping-kampi pa ang SMNI sa Pangulo, kay PBBM, mga boss. Tapos yung mga vloggers na mong problema, yung balita ng SMNI gustong gamitin. Pero ang ginagawa nila, ni-strike nila. Biruin mo, kakampi mo pa yun Kakampi mo pa yun, i-strike ka nila. Ito po, yung UNTV, yung Net25, yung mga ANC, yan. Kumbaga, sige, gamitin nyo. Kasi po dito sa YouTube may tinatawag na fair use kahit sa SMNI, kahit fair use yung gagawin mo, hindi, strike ka nila. Ituloy na natin to. Ready? In 3, 2, 1, go! Hayag ng Department of Justice o DOJ na sumulat sila sa Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicholas Felix T., hiniling nila na ilipat dito sa Maynila, partikular sa Pasig City, ang kaso ni Apollo Kibuloy at 5 iba pa na nasa Davao City. Ito ay may kinalaman sa child abuse at maltreatment. Sa ngayon, may isa pang kaso si Kibuloy kaugnay naman sa quality. Yan po nasa Davao, mga kababayan, yan po yung tungkol po sa child abuse, sa sexual, mga kababayan, yan po yun, no? Yan pong kaso na yan bailable. Tapos yung nasa Pasig naman po non-bailable. So isa sa nakikita ko kung bakit gustong ipalipat ng Department of Justice, mga bossing, yung from Davao to Pasig, dahil po dyan dati, dyan na ipinail yan, no? Siguro, iniisip nila, home court advantage nila to kaya nabinbin ng napakatagal ng mga panahon ni dating Pangulong Duterte. Ilipat natin sa Pasig, no? Since meron naman doon, para isang puntahan na lang. Since nandun naman yung isang kaso na mas matindi, na walang bail talaga, at least isa na lang ang pupuntahan nila. Hindi na hearing sa Davao, punta tayo ng Davao. Hearing sa Pasig, punta tayo ng Pasig. Lahat sa Pasig na, no? Siguro inisip nila, para maiwasan yung home court advantage. Tanggalin natin dyan yan, no? Ipalipat natin doon sa Pasig. Yan ang nakikita kong dahilan, mga boss, no? Kung bakit. Tuloy. Human trafficking sa Pasig City Regional Trial Court. Positibo naman ang DOJ na pagbibigyan sila ng Korte Suprema. Kami naman, nagsulat na kami sa court administrator na ipalipat ang venue ng kaso na final sa Davao. Ito yung kaso for child abuse and maltreatment at ipapalipat namin sa Pasig din yung kaso na to, no? So abangan na lang natin, but tingin ko naman sa mga ganong request ay kadalasan naman pinagbibigyan tayo ng court administrator dyan. Opo, kasi 'di ba mga kababayan, kung matatandaan nyo yung sinabi ni Kibuloy doon sa kanyang sa voice recording. 'Di ba? Ano ang sabi ni Kibuloy doon sa kanyang voice recording? Ito po isang kaso lang, no? Pinaghiwalay po nila. Expect dapat natin, mga kababayan, na pati po sila Kibuloy a-agree dito sa gagawin, no? Kumbaga parang isang isang lugar na lang, Pasig na lang. Hindi na magkahiwalay, 'di ba? Lahat ng hearing diyan na gagawin. Dapat a-agree yung mga yung mga lawyer ni Kibuloy dito. Pero kapag hindi umagree, baka nga yung home court advantage, no? Nandoon. Sabi ni Ma'am BMB Chris Rose, simple case lang daw. Pero nagtatago po, madam, Sabi ni Hercules, bale, tama lang siguro yan na ililipat sa Pasig para naman magkaroon ng tamang treatment ang kaso. Correct po. No, kasi sa Davao,
Alam naman natin na si Duterte ang hari dyan, kaya walang mangyayari sa kasong isinampa ng mga biktima. Sabi ni Ate Jocelyn Herrera, para pag-isahin na ang kaso at lalong tumibay ang kaso, saka para di na mahirapan si Pastor, no? Di magamit lagi yung jet niya. Baka hindi, at least kasi taga Davao sila no? Taga Davao sila, mga kababayan. Talagang lagi din gamit yung jet niyan. Baka a-attend ako sa hearing sa isang kondisyon. Sagot niyo yung jet fuel ko. Sagot niyo yung mga titirahan namin dyan. Sagot niyo yung pagkain ng 50 katao na kasama ko. Sagot, kailangan yung 50 na security ko nando sa loob ng courtroom. Baka ganun. Mas tumindi yung mga request. Inumpisahan sa 17 request, mga kababayan, na kung ang Panginoon may 10 utos ng Diyos, sila merong 17 utos ng Diyos. At dinagdagan pa po yan, mga bossing, no? Dinagdagan pa po yan na, sige, eto panibagong utos ko. Kapag gusto nyo akong humarap, kailangan siguraduhin nyo na hindi ako dadalhin sa Amerika o hindi makikialam ang Amerika dito. Ito po sa tanang buhay po natin, mga kababayan, no? 40 years old po ako. 40 years old, mga bossing. Sa tanang buhay ko, ito yung first time kong makarinig, no? Na siya yung inirereklamo at siya yung napakadami ng request. Siya yung napakadaming kailangan sundin. Siya yung inirereklamo o may kaso na dapat ang Senado sumunod sa gusto niya. Ito lang po yun. Siya lang po, nag-iisa. Samantala, sinabi pa ni Yusek T, pinoproseso na nila para ilagay sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ ang complainant o biktima sa kasong child abuse ni Kibuloy. Paliwanag ng DOJ, ito ay dahil nakatatanggap na rin ito ng banta sa kanyang buhay. Kailangan talaga dahil naman siyang key witness. Ako, wait lang, Torny. Kung kanino na gagaling yung pagbabanta na yon, ako minsan naiisip ko sa mga lang din yan, sa mga sa mga DDS supporters, mga kababayan, dun sa TikTok ko. Sa TikTok ko, mga kababayan, ang daming dun. Ang daming death threat, ang daming kung ano-ano na pinagsasabi. Sabihin mo kung nasan lugar ka, pupuntahan kita. Nang malaman mo yung kinalalagyan mo. Tinatawanan ko lang po, mga kababayan. May message pa, magme-message yung iba sa TikTok, no? Ang yabang mo, ganito, ganyan. Baka bigla kang tumimbuang. mga DDS supporters po, mga bossing. No? Pero kapag kayong hinarap mo na sila, ito ako, sa harap mo, magsalita ka ngayon. Tatamimi yung mga yan, no? Madami talaga keyboard warriors Tuloy natin to. Dito sa kasong to at sa kanya nanggaling, no, na meron siya may nararamdaman siya mga threats sa kanyang buhay, kaya karapat-dapat lang na mailagay siya sa WPP. Dan Piamento, UNTV. Yan, ilagay tama yan sa Witness Protection Program. Alam naman kung gaano kalakas yung kalaban, mga bossing. Pero pagdating po sa mata ng mga DDS vloggers at DDS supporters, kaawa-awa si Pastor. Si Pastor yung yung underdog to sa laban na to. Mga kababayan, 58 minuto na din po tayo nagtatalakayan dito. Paki-like na lang po ang ating live stream, mga Boss Chief Amos, sir. And dun sa bagong pasok, pwede nyo panoorin sa replay. Mga boss, ako'y magpapaalam na po Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood dito sa ating live, mga Boss Chief Amos, sir. Mamayang, ano ba kayo dyan? Gabi. Mamayang umaga po. Mag-usap-usap po ulit tayo, mga Boss Chief Amos, sir. Paalam.